Ang mainit na likido ay parang isang halik ng kamatayan sa kanyang mga daliri bago tuluyang bumuhos. Isang saglit, hawak pa ni Ara ang porselanang tasa. Sa susunod na iglap, ito'y nasa sahig na, basag sa libo-libong piraso. Ngunit hindi iyon ang pinakamasama. Ang maitim at nanlalagkit na kape ay gumawa ng isang malaking mantsa sa mamahaling puting suit ng lalaking nakatayo sa harap niya. Ang kanyang bagong amo, si Sir Dylan de Villa. Naramdaman ni Ara ang panlalamig ng kanyang mga kamay. Bawat tibok ng puso niya ay parang isang malakas na dagundong sa kanyang dibdib. Sapat na para mabingi siya. Ito ang unang araw niya. Unang oras. At ito agad ang nangyari. Ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Ang boses ni Dylan ay malamig at matalim. Parang isang patalim na humiwa sa katahimikan ng malawak na sala. Napayuko si Ara, hindi magawang salubungin ang mga mata nitong nag-aapoy sa galit. Sir, sorry po. Hindi ko po sinasadya. Hindi sinasadya? Isang mapaklang tawa ang kumawala sa mga labi ni Dylan. Alam mo ba kung magkano ang halaga ng suit na to? Malamang hindi. Ang sahod mo sa loob ng 1 taon ay hindi pa sapat para ipambili nito. Bawat salita ay parang isang sampal. Naramdaman ni Ara ang pag-init ng kanyang mga pisngi. Isang pinaghalong hiya at galit. Gusto niyang sumagot. Gusto niyang ipagtanggol ang sarili. Pero hindi maaari. Kailangan niyang gampanan ang papel niya. Siya si Ara, ang bagong katulong. Mahirap. Tanga. Lampa. Patawad po, sir. Muli niyang sabi. Ang boses ay nanginginig. Babayaran ko na lang po kahit paunti-unti. Muli itong tumawa. Huwag mo akong patawanin. Dahan-dahang nag-angat ng tingin si Ara. Nakita niya ang matanggos na ilong ni Dylan, ang perpektong tabas ng kanyang panga, at ang mga matang puno ng pagkasuklam. Walang kahit anong bahid ng awa. Umalis ka sa harapan ko, utos ni Dylan. Ang boses ay mariin. At isa pa, may mga bisita akong darating mamaya para sa isang mahalagang meeting. Tumigil ito saglit. Tinitigan siya mula ulo hanggang paa na para bang isa siyang basura. Kapag may bisita ako, magkulong ka sa kwarto mo. Huwag na huwag kang magpapakita sa kanila. Maliwanag. Oo po. Sir. Good. Now, get out of my sight. Mabilis na tumalikod si Ara. Pinipigilan ang mga luhang nagbabadyang pumatak. Habang naglalakad siya palayo, narinig niya ang huling sinabi nito. Saan ba nila pinupulot ang mga ganitong klaseng tao? Ang pinto ng maliit na kwarto para sa mga katulong ay nagsara ng may kalabog. Doon, sa wakas, ay hinayaan ni Ara na bumagsak ang kanyang mga luha. Hindi dahil sa nasaktan siya sa mga sinabi ni Dylan. Sanay na siya sa mas masasakit na salita mula sa sarili niyang ama. Umiiyak siya dahil sa galit. Galit sa sarili. Paano siya hahayaan ng ama niya na pagdaanan ang ganitong kahihiyan? Kinuha niya ang kanyang mumurahing cellphone mula sa bulsa at mabilis na nag-dial. Hello, sagot ng isang makapangyarihang boses sa kabilang linya. Dad, sabi ni Ara, sinisikap na patatagin ang kanyang boses. Hindi ko yata kaya to. Anong hindi kaya? Ang boses ng kanyang ama ay walang emosyon. Arabella, napag-usapan na natin to. Kailangan mong malaman ang bawat kahinaan ng mga de Villa, lalo na ng bugtong na anak na yan. Gamitin mo ang pagiging invisible mo dyan para magmatyag. Pero Dad, he's a monster. Ang trato niya sa akin ay parang hindi ako tao. Mas mabuti, sagot ng ama niya. Ibig sabihin, hindi ka niya paghihinalaan. Tandaan mo, Ara, malaki ang nakataya rito, ang future ng kumpanya natin. Huwag mo akong bibiguin. At ibinaba nito ang tawag. Naiwan si Ara na yakap ang kanyang mga tuhod. Oo, siya si Arabella Santiago, ang nag-iisang anak ng CEO ng Santiago Corp. Ang pinakamalaking karibal ng De Villa Holdings. At narito siya
nagpapanggap na isang hamak na katulong para sa isang misyon na labag sa kanyang kalooban. Kinagabihan, tulad ng utos ni Dylan, nanatili si Ara sa kanyang kwarto. Rinig na rinig niya ang tawanan at seryosong usapan mula sa sala. Mga boses ng mayayaman at makapangyarihang tao. Ang mundo kung saan siya dapat kabilang, nang sa wakas ay umalis na ang mga bisita at tumahimik na ang buong bahay, maingat siyang lumabas para maglinis. Habang pinupulot niya ang mga baso ng alak sa mesa, natigilan siya nang marinig ang boses ni Dylan mula sa veranda. May kausap ito sa telepono dahil sa curiosity, dahan-dahan siyang lumapit sa bintana, nagtatago sa dilim. Hindi natuloy ang deal, sabi ni Dylan. Ang boses ay puno ng pagkabigo. May nag-leak na naman ng impormasyon. Pangalawang beses na to. May sinabi ang tao sa kabilang linya. Hindi ko alam kung sino, sagot ni Dylan. At sa pagkakataong ito, narinig ni Ara ang pait at sakit sa kanyang boses. Isang emosyon na hindi niya nakita kanina. Mahirap magtiwala ngayon. Akala mo totoo sila. Akala mo iba sila. Pero sa huli, lahat sila pare-pareho lang. Pera lang ang habol. Napatakip si Ara sa kanyang bibig. Ang mga salitang iyon, kahit hindi para sa kanya, ay tumaman ng diretso sa kanyang puso. Dahil sa lahat ng tao sa mundo, siya, si Arabella Santiago, ang pinakamalaking kasinungalingan sa loob ng pamamahay na ito. Ang bawat lagok ng whiskey ay parang apoy na gumuguhit sa lalamunan ni Dylan, ngunit hindi nito kayang pawiin ang lamig sa loob ng kanyang dibdib. Nasa isang mamahaling bar siya, napapaligiran ng mga taong nagtatawanan at nagkakasayahan, pero para sa kanya, mag-isa lang siya sa mundo. Ang yelo sa kanyang baso ay dahan-dahang natutunaw, tulad ng tiwalang ibinigay niya noon. 2 taon na ang nakalipas, pero ang mga alaala ay sariwa pa rin. Ang ngiti ni Isabel, ang mga halik nito, ang mga pangako. Flashback. Nakatayo sila sa parehong beranda kung saan siya nakipag-usap sa telepono kanina. Hawak niya ang kamay ni Isabel. Sa loob nito ay isang singsing. Pakasalan mo ako, sabi niya noon. Ang puso ay puno ng pag-asa. Ngumiti si Isabel. Ang ngiting iyon na kayang magpatigil ng mundo ni Dylan. Pero ang mga mata nito ay malamig. Hindi maaari, Dylan. Bakit? Dahil hindi ikaw ang pinili ko. Sa likod nito ay lumabas ang kanyang karibal sa negosyo, si Mr. Santiago. Inakbayan nito si Isabel. Doon niya naintindihan ang lahat. Ang mga nawawalang dokumento, ang mga natalong kontrata, ang mga impormasyong na-leak. Hindi kita minahal, Dylan, sabi ni Isabel. Ang bawat salita ay isang punyal. It was always about the money. End of flashback. Tinungga ni Dylan ang huling laman ng kanyang baso. Kasinungalingan. Lahat ay kasinungalingan. Iyon ang dahilan kung bakit hindi na siya nagtitiwala. Lalo na sa mga babaeng mukhang mahinhin at inosente. Sila ang pinakamapanganib. Tulad ng bago niyang katulong. Si Ara, may kung anong meron sa babaeng yon. Sa kabila ng pagiging lampa, may nakikita siyang kakaiba sa mga mata nito. Isang kislap ng pagmamatigas, isang anino ng kung anuman. Hindi niya mabasa at iyon ang kinaiinisan niya. Nagbayad siya at umalis. Lasing na siya, alam niya. Ang mga ilaw sa kalsada ay naghahalo-halo. Pero kailangan niyang umuwi. Kailangan niyang harapin ang multo ng nakaraan sa loob ng malaking bahay na yon. Pagbukas niya ng pinto, isang nakakabinging katahimikan ang sumalubong sa kanya. Madilim ang paligid, maliban sa isang maliit na ilaw mula sa kusina. At nandoon ito, nakatalikod, nagpupunas ng mesa. Ang mahaba nitong buhok ay nakatali. Ang suot nitong simpleng duster ay hindi maikukumpara sa mga mamahaling damit ni Isabel. Pero sa lasing niyang isipan, ang lahat ay nagiging malabo. Ang anino ng babae sa harap niya
ay naging anino ni Isabel. Isang galit ang biglang umakyat sa ulo ni Dylan. Mas matindi pa sa tama ng alak. Galit sa nakaraan. Galit sa kasalukuyan. Galit sa lahat ng panlolokos sa mundo. "Anong ginagawa mo pa rito?" tanong niya. Ang boses ay magaspang. Nagulat si Ara. Mabilis itong humarap. "Sir, naglilinis lang po." "Umalis ka na sana. Hindi ba sinabi ko sa'yo ayokong makita ang pagmumukha mo?" Huminga siya ng malalim at ang amoy na nalanghap niya ay hindi ang pamilyar na pabango ni Isabel, kundi amoy ng sabon at pagod. Pero hindi yon pinansin ng isip niya. Naglakad siya palapit. Bawat hakbang ay mabigat. Nakita niya ang takot sa mga mata ni Ara habang ito'y umaatras. "Sir, lasing po kayo." "Alam ko," sagot niya. At sa isang mabilis na kilos, hinawakan niya ang braso nito. "Sir, ano po?" Hindi na niya ito pinatapos. Itinulak niya ito ng marahan pero may diin hanggang sa mapasandal ito sa pader. Ikinulong niya ito gamit ang kanyang mga braso, malapit na malapit. Amoy na amoy niya ang hininga nitong naghahabol. Nakita niya ang mga mata nitong nanlalaki sa gulat. Ang mga labi nitong bahagyang nakaawang. At sa isang iglap, wala na si Ara. Ang nakikita na lang niya ay si Isabel, ang traidor, ang manloloko. Bakit? Bulong niya. Ang tanong ay hindi para kay Ara, kundi para sa multo ng kanyang nakaraan. "Bakit mo ko niloko?" Hindi niya hinintay ang sagot. Ibinaba niya ang kanyang mukha at marahas na sinakop ang mga labi nito. Hindi ito isang halik ng pagmamahal. Ito ay halik ng galit, ng pait, ng panunumbat. Naramdaman niya ang paninigas ng katawan ni Ara. Ang mga kamay nitong nagpupumilit na itulak siya palayo. Pero hindi siya nagpatinag. Ngunit habang tumatagal, may nag-iba. Ang lambot ng mga labi nito. Ang init. Isang bagay na totoo. Isang bagay na wala sa mga alaala niya kay Isabel. Dahan-dahan, bumitaw siya. Tinitigan niya si Ara na ngayon ay umiiyak na ng tahimik. Ang mga mata ay puno ng takot at pagkalito. At doon, sa wakas, ay nakita siya ni Dylan. Hindi ang multo, hindi ang alaala, kundi si Ara, ang katulong niya. Ang inosenteng babaeng sinaktan niya. Ang buong bigat ng kanyang ginawa ay bumagsak sa kanya. Ang alak, ang galit, ang pagsisisi, parang isang panaginip o isang masamang bangungot. Isang pangalan ang lumabas sa kanyang bibig. Isabel. Pagkatapos noon, ang lahat ay nagdilim. Naramdaman na lang niya ang pagbagsak ng kanyang katawan sa malamig na sahig. Kinabukasan gumising si Ara na parang may mabigat na bato sa kanyang dibdib. Ang alaala ng halik ni Dylan at ang pangalang binanggit nito pagkatapos ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan. Hindi siya galit, hindi siya kinikilig, nalulungkot siya. Nalulungkot siya para sa sarili niya na hinalikan ng isang lalaking lasing na nag-aakalang siya ay ibang tao. At sa isang sulok ng puso niya na ayaw niyang aminin, nalulungkot din siya para kay Sir Dylan. Sino si Isabel at anong ginawa nito para maging ganoon kapait ang isang tao? Ang almusal ay isang ehersisyo ng katahimikan. Naroon si Dylan sa kabilang dulo ng mahabang mesa, nagbabasa ng dyaryo na para bang pader na naghihiwalay sa kanila. Hindi ito tumitingin sa kanya. Hindi ito nagsasalita. Para bang ang nangyari kagabi ay isang masamang panaginip na pilit kinakalimutan. Mas mabuti na yon, sabi ni Ara sa sarili, mas madali. Pero hindi niya mapigilan ang pagnakaw ng tingin. Napansin niya ang bahagyang pamumula ng mga mata nito, ang pagod sa kanyang mukha. At sa tuwing maririnig niya ang kalansing ng kutsara't tinidor, napapatalo ng puso niya sa kaba. Ang tensyon ay halos hinihiwa na sa hangin nang biglang may tumunog na doorbell. Nakahinga ng maluwag si Ara. Isang pagkakataon para makatakas. "Ako na po, sir." Mabilis niyang sabi at tumayo.
Pagbukas niya ng pinto, isang lalaking nakangiti ang bumungad sa kanya. Matangkad ito, gwapo, at nakasuot ng isang simpleng polo shirt na bumagay sa maginoon nitong dating. May dala itong isang basket ng mga prutas. "Good morning," bati nito. Ang ngiti ay hindi nawawala sa mga labi. "Nandyan ba si Dylan?" "Ako si Peter, kaibigan niya." Natigilan si Ira. Peter, ang pangalang iyon, ang mukhang iyon. Siya ang lalaking nasa litratong ipinakita sa kanya ng kanyang ama. Ang lalaking dapat niyang pakasalan. Naramdaman ni Ara ang panlalamig ng kanyang mga kamay. Opo, pasok po kayo." Pumasok si Peter sa sala at agad na nilapitan si Dylan. "Long time no see, pare." Tumayo si Dylan at tinapik ito sa balikat, pero napansin ni Ara na ang mga mata ni Dylan ay sumulyap sa kanya. "Anong ginagawa mo rito?" "Binibisita ka lang at may dala ako para sa'yo." Ibinigay ni Peter ang basket. "At para sa kanya." Sabay silang napatingin kay Ara. Ngumiti si Peter sa kanya. Isang nangiting may kahulugan na siya lang ang nakakaintindi. Ilang sandali pa, habang nag-uusap ang dalawa sa sala, pasimple siyang tinawag ni Peter sa hardin. "Ano ang ginagawa mo rito?" Tanong ni Ara sa mahinang boses, puno ng pag-aalala. "Sinusundo ka," sagot ni Peter. Ang ngiti ay napalitan ng seryosong ekspresyon. "Hindi ito ang lugar para sa iyo, Ara. Alam ng dad mo na nahihirapan ka na." "Kaya ko pa." Bumuntong hininga si Peter at may kinuha mula sa kanyang bulsa. Isang maliit na kahon. Pagbukas niya, isang simpleng silver na kwintas na may maliit na pendant na hugis bituin ang lumabas. "Regalo mula sa pamilya," sabi ni Peter. "Para ipaalala sa iyo kung sino ka. Isuot mo." Bago pa man makatanggi si Ara, isinuot na ito ni Peter sa leeg niya. "Bagay sa iyo." "Salamat." Pilit nang ngumiti si Ara, pero ang pakiramdam niya ay para siyang sinasakal ng kwintas. "Ahem." Isang boses ang bumasag sa kanilang pag-uusap. Nakatayo doon si Dylan. Ang mga kamay ay nasa bulsa. Ang mukha ay mas malamig pa kaysa kaninang umaga. Ang mga mata niya ay hindi nakatingin kay Peter. Nakatutok ito na parang mga kutsilyo sa kwintas na nasa leeg ni Ara. "Mukhang may naistorbo ako," sabi ni Dylan. Ang boses ay walang emosyon. "Hindi pare," sagot ni Peter. "Actually, paalis na rin ako. May meeting pa ako. Ara, nice to meet you." Muli itong nangungumiti sa kanya bago tuluyang umalis. Naiwan silang dalawa ni Dylan sa hardin. Tahimik. Naglakad si Dylan palapit sa isang rosas, hinawakan ang tangkay nito. "Maganda," sabi niya. Hindi pa rin tumitingin kay Ara. Simple, pero mukhang mamahalin. Hindi alam ni Ara kung ang bulaklak ba o ang kwintas ang tinutukoy nito. Bigay po ng kamag-anak ko. Pagsisinungaling niya. Sa wakas, humarap si Dylan sa kanya. Walang mababasa sa mukha nito. Blanko. Pero ang mga mata nito ay nangungusap ng isang bagay na hindi maintindihan ni Ara. Galit? Sakit? O baka pareho? Tumalikod ito at nagsimulang maglakad pabalik sa loob ng bahay. "Sir!" Tawag ni Ara. Huminto ito pero hindi lumingon. "Maghahanda na po ako ng tanghalian." "Huwag na," sagot nito. "Wala akong gana." Nang gabing iyon, naghanda si Ara ng hapunan. Tahimik silang kumakain nang biglang tumayo si Dylan. Hawak ang isang baso ng red wine. Naglakad ito papunta sa likuran niya na para bang may kukunin. At pagdaan nito, sinadyaman o hindi, bahagyang tumagilid ang baso. Ang mapulang alak ay bumuhos sa puting uniforme ni Ara, malapit mismo sa kanyang dibdib, kung nasaan ang kwintas. "Oops," sabi ni Dylan. Ang boses ay puno ng pang-uuyam. "Sir!" Gulat na sabi ni Ara habang pinupunasan ng mantsa. Hindi ito humingi ng tawad. Sa halip, yumuko ito ng bahagya, malapit sa kanyang tainga,
Sapat na para marinig niya ang bulong nito. "Mag-ingat ka," sabi ni Dylan. Ang hininga ay malamig. Baka hindi lahat ng kumikinang ay totoo. Hindi makapag-focus si Dylan. Nasa opisina siya. Napapaligiran ng mga dokumentong kailangan niyang pirmahan, ng mga email na kailangan niyang sagutin. Pero ang isip niya ay wala roon. Lumilipad ito pabalik sa kanyang bahay. Sa hardin, ang imahe ng kwintas sa leeg ni Ara ay parang isang tinik na bumaon sa kanyang isipan. Sino si Peter? Isang kaibigan? Ganoon ba talaga kung ituring ng isang kaibigan ang katulong mo? May regalo, may mga ngiting palihim, may mga titig na puno ng kahulugan. Pinilit niyang iwaksi ito. Ano bang pakialam niya? Isa lang siyang katulong. Kung may nobyo man ito o wala siyang karapatang manghimasok. Pero sa tuwing pipikit siya, nakikita niya ang mga mata ni Ara. Ang takot, ang gulat, ang sakit. At kasabay noon, ang alaala ng labi nito sa ilalim ng sa kanya. Isang bagay na pilit niyang kinakalimutan, pero hindi niya magawa. Hindi niya namalayan na humigpit ang hawak niya sa ballpen hanggang sa halos mabasag ito sa kanyang kamay. Maaga siyang umuwi ng araw na yon. Isang hindi maipaliwanag na kaba ang nagtulak sa kanya. At tama nga ang hinala niya. Nakaparada sa labas ng gate ang kotse ni Peter. Dahan-dahan siyang pumasok sa bahay. Tahimik. Nasaan sila? Narinig niya ang mahinang boses mula sa direksyon ng library. Ang pinto nito ay bahagyang nakaawang. Itinulak siya ng isang madilim na puwersa para lumapit. Pagsisihan man niya ito sa huli. Kailangan niyang malaman. Dahan-dahan, sumilip siya sa maliit na siwang. Nakatayo si Ara, nakatalikod sa pinto. Kaharap nito si Peter. "Hindi mo naiintindihan, Peter," rinig niyang sabi ni Ara. Ang boses ay puno ng pag-aalala. "Bigyan mo pa ako ng panahon." "Panahon?" sagot ni Peter. "Para saan, Ara? Para mas mapalapit ka sa kanya. Para mahulog ang loob mo sa amo mo." Napatiim ang bagang ni Dylan. "Hindi ganun yon. Huwag na tayong maglokohan," sabi ni Peter. Ang boses ay mariin na ngayon. "May kasunduan tayo, Ara. Isang kasunduan na hindi mo pwedeng talikuran. Kaya itigil mo na ang larong to." Kasunduan. Ang salitang yon ay parang isang kulog na yumanig sa mundo ni Dylan. Lumapit si Peter kay Ara at hinawakan ang mga balikat nito. "Ara, ako ang pakakasalan mo," sabi nito. Ang boses ay malinaw at hindi maikakaila. "Hindi ang amo mo." Sa isang iglap, ang lahat ng hangin ay tila nawala sa baga ni Dylan. Ang bawat salita ay parang isang piraso ng basag na bote na tumutusok sa kanyang dibdib. Kasunduan, pakakasalan, hindi ang amo mo. Ang lahat ay naglinaw, ang pagiging lampa, ang pagiging inosente. Lahat ay isang palabas, isa siyang manloloko. Isang babaeng mayroon ng ibang lalaki, pero naglalaro, marahil para sa pera, marahil para sa kung anong makukuha nito mula sa kanya. Hindi niya na kailangang marinig ang iba pa. Dahan-dahan siyang umatras, bawat hakbang ay maingat, tinitiyak na walang makakarinig sa nabasag niyang puso. Hindi niya namalayan na nasa loob na siya ng kanyang kotse. Ang mga kamay ay nanginginig sa manibela. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Ang kailangan lang niya ay makalayo. Makalayo sa bahay na yon. Makalayo sa babaeng iyon. Ang mukha ni Ara ay naghalo sa isipan niya sa mukha ni Isabel. Pareho sila. Pareho silang magaling umarte. Pareho silang sinungaling. Pareho nilang winasak ang anumang natitirang tiwala sa puso niya. Naramdaman niya ang pag-init ng kanyang mga mata. Isang pakiramdam na matagal na niyang hindi naramdaman. Pero hindi siya iiyak. Hindi na. Isang mapaklang na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Ang tanga niya. Ang tanga-tanga niya para mag-isip, kahit sa isang saglit lang, na si Ara ay iba. Tumalikod siya palayo sa bahay, palayo sa kasinungalingan,
Ang puso ay puno ng yelo. Sa isip niya, isang pangungusap ang paulit-ulit na umalingaw-ngaw. Isang hatol na pinal at hindi na mababago. So she was just like Isabel after all. A liar. Pagkaalis ni Peter, naiwan si Ara sa gitna ng library. Pakiramdam niya ay isa siyang bilanggo. Napaupo siya sa isang silya, ang katawan ay nanghihina. Hinawakan niya ang kwintas na bigay ni Peter. Ang metal ay malamig sa kanyang balat. Imbes na isang regalo, ito ay parang isang paalala, isang kadena, isang simbolo ng kasunduan na hindi niya matatakasan. Ang pinakamasakit ay ang mga salita ni Peter. Para mahulog ang loob mo sa amo mo? Hindi. Hindi maari. Ngunit sa isang sulok ng kanyang puso, alam niyang may katotohanan doon. Isang katotohanang pilit niyang itinatanggi. Sa kabila ng kasungitan ni Dylan, may nakikita siyang iba. Isang kalungkutan, isang pader na gusto niyang gibain. Ngunit kinagabihan, ang pader na yon ay hindi lang bumalik. Naging isa itong bundok ng yelo. Nagsimula ito sa hapunan. Naghain si Ara ng paborito nitong sinigang. Niluto niya ng buong puso. Umaasang kahit paano ay gagaan ang pakiramdam nito. Ngunit nang maupo si Dylan, tinignan lang nito ang pagkain na para bang lason. Hindi ako gutom, sabi nito. Hindi man lang tumitingin sa kanya. Tumayo ito at umalis. Iniwan siyang mag-isa sa malaking hapagkainan. Nang gabing iyon, narinig niya itong bumalik ng hating gabi na. Amoy alak na naman. Ngunit ngayon, wala nang halik. Wala nang pagkalito. Tanging isang malamig na tingin ang ibinigay nito sa kanya bago pumasok sa kwarto at isinara ang pinto ng may kalabog. Ang mga sumunod na araw ay isang impyerno. Si Dylan ay naging isang halimaw na hindi niya kilala. Ang bawat utos ay may kasamang pangiinsulto. Ang bawat pagkakamali, gaano man kaliit ay pinalalaki. Isang gabi, nang matutulog na sana si Ara, kumatok ito ng malakas sa kanyang pinto. Magbihis ka, utos nito. Linisin mo ang buong bodega. Pero, sir, 11:00 na po ng gabi. May sinabi ba akong may pakialam ako sa oras? Walang nagawa si Ara, kundi sumunod. Ang bodega ay malaki, maalikabok, at puno ng mga lumang gamit. Ang alikabok ay dumidikit sa kanyang pawisang balat. Ang bawat kahon na binuhat niya ay parang mas mabigat kaysa sa nauna. At sa buong oras na yon, nakatayo lang si Dylan sa may pintuan, nanonood. Hindi nagsasalita, nakatingin lang. Ang presensya niya ay mas nakakapagod kaysa sa mismong trabaho. Pagkatapos ng 3 oras, nang halos hindi na niya maramdaman ang kanyang mga braso at likod, sa wakas ay natapos siya. Tapos na po, sir. Tumingin ito sa paligid. Ang sahig, sabi nito. Hindi mo pinunasan. Napatingin si Ara sa sahig na semento. Pero sir, malinis naman po. Sinabi kong punasan mo. Sa puntong yon, isang bagay sa loob ni Ara ang nabasag. Ang pagod, ang sakit, ang pagkalito. Hindi na niya kaya. Binitawan niya ang basahan. Hinarap niya si Dylan. Ang mga luha ay nag-uunahan na sa pagpatak. Bakit? Tanong niya. Ang boses ay nanginginig sa pinaghalong galit at pakiusap. Bakit niyo po ito ginagawa sa akin? Ano po ba ang nagawa kong mali? Isang tawang walang kagalakan ang kumawala sa mga labi ni Dylan. Isang tawang mas malamig pa sa hangin ng gabi. Lumapit ito sa kanya. Hindi ba ito ang gusto mo? Tanong nito. Ang boses ay puno ng panguuyam. Ang magpakaawa para makakuha ng simpatya? Para isipin ng lahat na ikaw ang biktima? Hindi naintindihan ni Ara ang sinasabi nito. Hindi ko po kayo maintindihan. Talaga? Muli itong ngumisi. Sa tingin ko, napakagaling mong umarte. Ang mga salitang yon ay tumagos sa puso ni Ara. Umarte, isang kasinungalingan. Iyon ang tingin nito sa kanya. Hindi na niya napigilan ang sarili.
Tao rin po ako, Sir Dylan. Nasasaktan. Ang nangisi sa mukha ni Dylan ay biglang naglaho. Napalitan ito ng isang madilim na ekspresyon. Hindi, hindi ka tao, sabi nito. Ang bawat salita ay mabagal at puno ng kamandag. Isa kang oportunista at tapos na ang palabas mo. Mabilis itong tumalikod at may kinuha sa kanyang bulsa. Isang makapal na sobre. Walang sabi-sabing inihagis niya ito sa paanan ni Ara. Kumalat ang mga pera sa maruming sahig ng bodega. Eto ang bayad mo, sabi ni Dylan. Ang boses ay pinal at walang awa. Umalis ka na. Ayoko nang makita ang pagmumukha mo. Gumising si Dylan na masakit ang ulo at tuyo ang lalamunan. Ngunit sa kabila nito, may isang malamig na pakiramdam ng tagumpay sa kanyang dibdib. Tapos na. Wala nang Ara. Wala nang gulo. Wala nang kasinungalingan sa loob ng pamamahay niya. Bumangon siya at nagtungo sa bintana. Inaasahan na makita ang karaniwang routine sa umaga. Ngunit wala. Ang hardin ay tahimik. Ang kusina ay walang ilaw. Mas mabuti, sabi niya sa sarili. Naligo siya at nagbihis para sa trabaho. Dumaan siya sa hapagkainan, naghihintay na may nakahandang kape. Walang kape. Walang almusal. Tanging ang nakakabinging katahimikan ng isang malaki at walang lamang bahay. Nagsimulang kumalam ang sikmura niya at hindi ito dahil sa gutom. Ara, tinawag niya ang pangalan nito. Halos isang pabulong, walang sumagot. Ara, mas malakas ngayon. Ang boses niya ay umalingaw-ngaw sa pasilyo at ang tanging bumalik ay ang eko ng sarili niyang sigaw. Isang inis ang nagsimulang mamuo sa loob niya. Naglakad siya patungo sa kwarto nito. Hindi na siya kumatok. Pinihit niya ang siradura at marahas na binuksan ang pinto. Ang nakita niya ay nagpatigil sa kanya. Ang kwarto ay malinis. Napakalinis. Ang kama ay maayos na natiklupan na para bang walang natulog doon. Ang maliit na aparador ay nakabukas at wala itong laman. Ang mga mumurahing gamit nito, ang suklay, ang maliit na salamin, ang ilang libro, ay wala na rin. Umalis na nga siya. Isang bahagi niya ang nakaramdam ng ginhawa. Ito naman ang gusto niya, hindi ba? Pero bakit parang may kung anong kulang? Bakit ang katahimikan ng bahay ay parang isang mabigat na kumot na bumabalot sa kanya, na unti-unting kumukuha ng kanyang hininga? Pilit niyang iwinaksi ang pakiramdam. Naglakad siya patungo sa kanyang study para kunin ang kanyang briefcase. Kailangan na niyang pumasok sa opisina. Kailangan niyang maging abala. At doon, sa ibabaw ng kanyang makintab at mamahaling mahogany desk, nakita niya ito. Isang pirasong papel, nakatupi ng maayos sa gitna. Simple, puti, na para bang isang mantsa sa perpektong ayos ng kanyang opisina. Nag-aalangan siyang kinuha ito. Ang bigat ng papel ay parang hindi tugma sa liit nito. Binuksan niya. Sa loob, may dalawang maikling pangungusap nakasulat sa isang maayos at pambabaeng sulat kamay. Salamat sa lahat, sir. Patawad. Iyon lang. Walang panunumbat. Walang galit. Walang paliwanag. Tanging pasasalamat at isang salitang humiwa sa kanyang puso. Patawad. Binitawan niya ang sulat na para bang napaso siya. Naglakad siya pabalik sa bodega, ang lugar kung saan niya huling nakita si Ara. Ang mga pera. Ang perang inihagis niya sa mukha nito. Siguradong kinuha niya iyon. Iyon naman ang habol niya. Hindi ba? Ngunit ang pera ay naroon pa rin, nakakalat sa sahig. Isang tahimik na saksi sa kanyang kalupitan. Hindi niya ginalaw, hindi niya kinuha. Ang katotohanan iyon ay parang isang malakas na suntok sa kanyang sikmura. Ang lahat ng teorya niya, lahat ng paghuhusga niya ay gumuho sa isang iglap. Ang isang manloloko ay kukunin ang pera. Ang isang oportunista ay hindi aalis ng walang dala. Pero si Ara, umalis lang siya. Bumalik siya sa kanyang study, ang isip ay gulong-gulo. Dinampot niyang muli ang sulat. Binasa niya ulit. Patawad. Para saan?
para sa kasinungalingan? O patawad dahil nasaktan niya ito? Isang nag-aalab na galit, galit sa sarili, sa pagiging tanga niya, ang biglang sumabog sa loob niya. Kinuyom niya ang kanyang kamao at nilukot ang papel sa loob nito. Ang simple at malinis na sulat ay naging isang walang kwentang bola ng basura. Pero hindi sapat. Sa isang sigaw ng pagkabigo at pagsisisi, buong lakas niyang sinuntok ang pader sa tabi ng kanyang desk. Ang sakit sa kanyang mga buko ay walang-wala kumpara sa sakit na unti-unting dumudurog sa kanyang puso. 3 buwan, 90 araw, mahigit 2,000 oras, sinubukan ni Dylan na punan ang bawat segundo ng trabaho, mga meeting, mga business trip, mga gabing halos hindi na siya umuuwi. Ginawa niya ang lahat para maging abala, para mapagod ang isip at katawan niya, para pagdating ng gabi ay babagsak na lang siya sa kama at wala ng oras para mag-isip. Pero palagi siyang talo. Sa mga sandali ng katahimikan, sa loob ng kotse habang traffic, sa pagitan ng mga pagpupulong, sa madaling araw kapag nagigising siya, bumabalik ang multo ni Ara. Ang sulat nito, ang mga huling salita, ang pera na iniwan sa sahig ng bodega. Pinakontrata niya ang isang cleaning service para maglinis ng bahay linggo-linggo. Pero kahit gaano kalinis, pakiramdam niya ay may kulang. Ang katahimikan ay iba. Hindi ito ang katahimikang payapa. Ito ay katahimikang masakit. Isang malakas na paalala na may nawala, na may umalis, na may itinaboy siya. Ngayong gabi, narito na naman siya sa isa sa mga event na kinasusuklaman niya. Isang charity ball, isang pagtitipon ng mga mayayaman na nagpapanggap na may pakialam sa mahihirap, habang ang tanging gusto lang naman ay magpasikat. Magandang gabi, Mr. De Villa. Isang pekeng ngiti, isang pekeng bati. Tumangulang si Dylan. Hawak niya ang isang baso ng champagne na hindi naman niya iniinom. Narinig ko ang tungkol sa bagong merger, Dylan. Congratulations, sabi ni Mr. Tan, isang matandang negosyante. Hindi pa pinal, maikli niyang sagot. Ang mga mata ay nakatingin sa kawalan. Pero malapit na. Ang De Villa Holdings at ang hindi na narinig ni Dylan ang kasunod. Isang biglaang pagbulungan ang kumalat sa buong hall. Ang mahinang tugtog ng violin ay tila nalunod sa biglaang pag-ingay. Napatingin ang lahat sa iisang direksyon, ang engrandeng hagdanan. Nainis si Dylan. Sino na namang politiko o artista ang dumating para agawin ang atensyon ng lahat? Sinundan niya ang tingin ng mga tao. At doon, sa tuktok ng hagdanan, nakita niya ito. Isang babae. Nakasuot ito ng isang simpleng navy blue na evening gown na kumikinang sa ilalim ng mga ilaw ng chandelier. Ang buhok nito ay nakaayos sa isang eleganteng bun. Ang leeg nito ay walang alahas, pero hindi nito kailangan. Ang tindig pa lang niya ay sapat na. May isang pamilyar na kislap sa kanyang paggalaw. Isang bagay na pilit kinikilala ng kanyang isipan. At pagkatapos, nagsimula itong bumaba. Dahan-dahan. Kasama niya ang isang lalaki. Matangkad, gwapo. Si Peter. At habang papalapit sila, mas lumilinaw ang mukha ng babae. Ang mga matang yon na minsan niyang nakitang puno ng takot sa bodega. Ang mga labing iyon na minsan niyang ninakawan ng halik sa dilim. Hindi maaari. Binitawan ni Dylan ang kanyang baso. Bumagsak ito sa marmol na sahig at nabasag, pero walang nakapansin. Lahat ng mata ay nasa babae. Ang kanyang isip ay sumisigaw. Nagwawala. Imposible. Isa lang siyang katulong. Isang hamak na katulong na lampa at mahirap. Pero ang babaeng nasa harap niya ngayon ay hindi si Ara na katulong. Isa siyang prinsesa. Nang makarating sila sa ibaba, sinalubong sila ng mga flash ng camera. At sa sandaling iyon, ang boses ng MC ay umalingaw-ngaw sa buong hall. Ladies and gentlemen, let us all welcome for the first time in a public event, the beautiful and only daughter of the CEO of Santiago Corp. Santiago, ang pangalang iyon.
Parang isang malakas na sampal na gumising kay Dylan sa kanyang pagkatulala. Santiago Corp. Ang pinakamalaki niyang karibal, ang pamilya ng Miss Arabella Santiago. Ang buong mundo ni Dylan ay gumuho. Si Arabella Santiago. Ang lahat ng piraso ng palaisipan ay biglang nabuo sa isang masakit at nakakasuklam na larawan. Ang pagkatao niya, ang presensya ni Peter, ang kasunduan, ang lahat ay isang malaking kasinungalingan, isang laro. At siya ang naging tanga sa larong iyon. Sa gitna ng palakpakan at paghanga ng mga tao, ang mga mata ni Arabella Santiago ay naglakbay sa paligid. At sa huli, tumama ito sa kanya. Nagtagpo ang kanilang mga paningin sa gitna ng nagkakagulong damdong. Ang buong mundo ay huminto. Ang biyahe pauwi mula sa charity ball ay mas tahimik pa sa isang libingan. Katabi ni Ara ang kanyang ama sa loob ng marangyang kotse. Hindi ito nagsasalita, ngunit ramdam ni Ara ang bigat ng galit nito. Ang bawat paghinga nito ay parang isang babala. Pagpasok nila sa kanilang mansyon, doon na sumabog ang lahat. Ano ang ibig sabihin ng tingin na, "Yon, Arabella?" Tanong ng kanyang ama. Ang boses ay dumadagundong sa grand foyer. Hindi na nito kailangang banggitin ang pangalan ni Dylan. "Dad, wala po yon. Huwag mo akong gawing tanga." Sigaw nito. "Kitang-kita ko. Pagkatapos ng lahat ng ginawa niyang pagpapahiya sa'yo, ganoon pa rin ang epekto niya sa'yo. Mahina ka ba talaga?" Ang mga salita ay tumusok sa puso ni Ara, ngunit sa pagkakataong ito, may kung anong nagbago sa kanya. Ang takot ay napalitan ng pagod. "Mahina na kung mahina," sagot niya. Ang boses ay nanginginig ngunit may diin. "Pero hindi niyo alam ang lahat, Dad. Hindi niyo alam kung paano niya ako tignan kapag kami lang dalawa. Hindi niyo alam na sa kabila ng kasungitan niya, na may mabuti siyang puso." Isang mapaklang tawa ang kumawala sa kanyang ama. "Anak ka ng isang Divilla, Ara. Huwag kang maging isang hangal na tulad ng ina mo." Ang pagbanggit sa kanyang ina ay ang huling dagok. Tumalikod si Ara, ayaw nang makipagtalo. "Pupunta na po ako sa kwarto ko." Habang paakyat siya sa hagdan, nagsimulang pumatak ang ulan sa labas. Malalakas na patak na tumatama sa mga bintanang salamin na para bang nakikidalamhati sa bagyo sa loob ng kanyang dibdib. Nasa kalagitnaan siya ng pagbibihis nang may kumatok sa kanyang pinto. Isa sa mga kasambahay. "Mamara," sabi nito, bakas ang pag-aalala. "May bisita po kayo. Sa labas po ng gate." Kumunot ang noo ni Ara. "Sino raw?" Hindi po nagpakilala pero nagpupumilit po siyang makausap kayo. Isang kaba ang biglang gumapang sa kanyang puso. Nagsuot siya ng roba at mabilis na bumaba. Sumilip siya sa bintana, malapit sa pinto, at ang nakita niya ay halos magpatigil sa kanyang paghinga. Nakatayo sa labas ng kanilang malaking gate, sa gitna ng bumubuhos na ulan, si Dylan. Ang mamahalin niyang suit ay basang-basa. Ang buhok niya ay tumutulo at nakadikit sa kanyang noo. Wala na ang dating tikas at yabang. Ang natira ay isang lalaking mukhang nalulunod, hindi sa ulan, kundi sa sarili niyang pagsisisi. Nang walang pag-aalinlangan, kinuha ni Ara ang isang payong at tumakbo palabas. "Ara!" sigaw ng mga gwardya, pero hindi siya nagpatinag. Pagbukas niya ng gate, ang malamig na hangin at ulan ay sumalubong sa kanya. Nilapitan niya si Dylan at ipinayong ito. Tumingala si Dylan. Ang kanyang mga mata ay pula. Ang kanyang mukha ay puno ng sakit na ngayon lang nakita ni Ara. "Ara?" Bulong niya. "Anong ginagawa mo rito? Magkakasakit ka," sabi ni Ara. Sinusubukang itago ang panginginig ng kanyang boses. "Wala na akong pakialam," sagot ni Dylan. "Kailangan kitang makausap. Kailangan kong maintindihan." Huminga ito ng malalim. "I was a fool, Ara," sabi niya. Ang boses ay basag. "Isang tangang mayabang.
Nabulag ako ng nakaraan ko, ng sakit na dinulot ng iba at ibinuntong ko sa iyo ang lahat. Nagsimulang mamasa ang mga mata ni Ara. Akala ko pareho kaniya. Nang makita kita kasama si Peter, nang marinig ko ang tungkol sa kasunduan, binalot ako ng galit, ng takot na maloko ulit. Hindi ko na inalam ang totoo. Tumulo ang mga luha ni Ara, humahalo sa patak ng ulan sa kanyang pisngi. Bakit ngayon lang, Dylan? Bakit kailangang umabot sa ganito? Dahil duwag ako, pag-amin niya, ang mga mata ay puno ng pagsusuma mo. Pero hindi na ngayon. Ara, hindi ko alam kung ano ang totoong kwento. Hindi ko alam kung bakit ka napunta sa bahay ko. Pero may isang bagay akong sigurado. Hinawakan niya ang kamay ni Ara. Malamig ito, pero ang hawak niya ay mahigpit at puno ng damdamin. But I love you, sabi niya. At sa mga salitang yon, naramdaman ni Ara ang bigat at katotohanan. Mahal kita, Ara. Hindi bilang katulong. Hindi bilang si Arabella Santiago. Mahal kita bilang ikaw. Sa gitna ng ulan, sa gitna ng kanilang mga luha, akmang sasagot na si Ara ng isang malakas na boses ang pumunit sa sandaling iyon. Mga gwardya! Ang kanyang ama. Nakatayo ito sa may pintuan, hawak ang isang malaking payong, ang mukha ay napupuot. Palayasin ang lalaking yan! Agad na lumapit ang dalawang gwardya at marahas na hinawakan si Dylan sa magkabilang braso. Huwag! Dad, please! Pakiusap ni Ara. Hindi siya pinakinggan ng kanyang ama. Hinila nila si Dylan palayo. Ngunit bago sila tuluyang magkalayo, sumigaw si Dylan. Mahal kita, Ara. Hindi ako susuko. Tinulak nila si Dylan palabas at isinara ang gate. Nang may malakas na kalabog, hinarap ng ama ni Ara ang anak. Ang mga mata ay nag-aapoy. Pumasok ka sa loob. Utos nito. At pagkatapos ay tumingin ito sa direksyon kung saan itinaboy si Dylan. At ikaw, Dylan de Villa, sabi nito sa hangin. Sapat na para marinig ni Ara. Huwag na huwag ka nang lalapit sa anak ko. Tandaan mo yan. Hindi siya sumuko. Ang mga salitang isinigaw niya sa gitna ng ulan ay hindi lang basta pangako. Naging isa itong panata. Hindi pinayagan ng ama ni Ara na makalapit si Dylan, kaya gumawa siya ng paraan. Nagpadala siya ng isang simpleng text message sa lumang numero ni Ara na nakasave pa rin sa kanyang cellphone, isang mensaheng puno ng pag-asa at dasal na sana ay hindi pa nito pinalitan. Kahit isang kape lang, kahit 5 minuto, please. Makalipas ang 1 oras na parang 1 taon, tumunog ang cellphone niya. Saan? Nagkita sila sa isang maliit at hindi kilalang coffee shop sa kabilang bayan, malayo sa mga matang mapanghusga ng kanilang mundo. Pagdating ni Ara, wala itong kolorete sa muka at nakasuot lang ng simpleng maong at t-shirt. Ito si Ara na kilala niya. Ito si Ara na minahal niya. Doon, sa pagitan ng mga higop ng mainit na kape, ibinuhos ni Ara ang lahat. Inamin niya ang totoong dahilan kung bakit siya pumasok bilang katulong. Ang utos ng kanyang ama, ang plano nitong alamin ang kahinaan ng De Villa Holdings. Inamin niya ang kasunduan nila ni Peter. Bawat salita ay may kasamang luha at pagsisisi. Sa simula, trabaho lang yon, sabi ni Ara. Ang mga mata ay nakatitig sa kanyang tasa. Pero habang tumatagal, habang nakikilala kita, lahat nagbago, Dylan. Ang pagpapanggap ay naging totoo. Hindi nagsalita si Dylan, nakikinig lang siya. At sa kauna-unahang pagkakataon, pinili niyang pakinggan ang sinasabi ng kanyang puso, hindi ang sigaw ng kanyang mga takot. Nakita niya ang sinseridad sa mga mata ni Ara. Naramdaman niya ang sakit sa bawat salita nito. Pinagsisihan ko ang lahat ng kasinungalingan ko, Dylan, sabi nito. Tumitingin na sa kanya ngayon. Pero may isang bagay na hindi ko kailanman pagsisisihan. Ano yon? Ang mahalin ka. Pagkatapos ng araw na yon,
Nasundan pa ang kanilang mga lihim na pagkikita. Sa bawat pag-uusap, unti-unting nahihilom ang mga sugat. Ang pader sa pagitan nila, na minsan ay gawa sa yelo, ay dahan-dahang natutunaw sa init ng kanilang pag-unawa at pagpapatawad. Isang hapon, habang magkahawak kamay sila sa loob ng kanyang kotse, nakatigil sa isang parke kung saan walang nakakakilala sa kanila, hinarap siya ni Ara. "Nakapagdesisyon na ako, Dylan," sabi nito. Ang boses ay puno ng determinasyon na ngayon lang niya narinig. "Kakausapin ko si Dad. Tatanggihan ko ang kasal namin ni Peter. Tatalikuran ko ang lahat kung kinakailangan." Hinawakan niya ang pisngi nito. "Sigurado ka ba?" Tumango si Ara, at sa mga mata nito ay nakita ni Dylan ang isang kinabukasang pareho nilang pinapangarap. "Pipiliin kita, Dylan," sabi nito. Ang bawat salita ay isang pangako. Ano man ang mangyari. Ang mga salitang yon ang naging musika sa tenga ni Dylan. Pagkatapos ng lahat ng sakit, sa wakas, narito na ang liwanag. Kinabukasan, pumasok si Dylan sa kanyang opisina na may ngiti sa labi. Isang nanangiting matagal nang hindi nakikita ng kanyang mga empleyado. Pakiramdam niya ay kaya niyang harapin ang lahat. Ngunit hindi niya inaasahan ang naghihintay sa kanya sa loob. Nakatayo malapit sa bintana, nakatingin sa view ng syudad, ang isang babaeng matagal na niyang ibinaon sa limot. Perpekto ang ayos ng buhok nito, mamahalin ang damit, at ang ngiti sa mga labi nito nang humarap ito sa kanya ay kasing ganda at kasing lason ng dati, si Isabel. "Hello, Dylan," bati nito. Ang boses ay malambing ngunit puno ng panunuya. "Mukhang masaya ka. Hindi bagay sa'yo. Anong ginagawa mo rito?" tanong ni Dylan. Ang dating saya ay biglang napalitan ng yelo. Naglakad ito palapit sa kanyang mesa. "Narinig ko ang mga balibalita. Ikaw at ang nawawalang prinsesa ng mga Santiago. Isang napakagandang love story." Halos kinilig ako. "Umalis ka na, Isabel." "Hindi pa," sabi nito. "May dala akong regalo para sa'yo. Isang wedding gift kung sakali." May inilapag itong cellphone sa kanyang mesa at pinindot ang play. Isang boses ang umalingaw-ngaw sa tahimik na opisina. Boses ng ama ni Ara. "Arabella, ito ang misyon mo. Pumasok ka sa bahay ng mga Davila. Alamin mo ang bawat plano nila, ang bawat kahinaan. Huwag kang magpapadala sa emosyon. Gamitin mo ang lahat para makuha ang tiwala ng Dylan na yon." Pagkatapos ay ang boses naman ni Ara, isang boses na mas bata, masunod-sunuran. "Opo, Dad. Makakaasa po kayo." Pinatay ni Isabel ang recording. Ang nangiti sa kanyang mga labi ay mas lumawak pa. "Familiar ba, Dylan?" tanong nito. "Ginamit ka lang niya tulad ng ginawa ko. Ang pinagkaiba lang, siya, mukhang nagtagumpay na makuha hindi lang ang impormasyon, kundi pati na rin ang puso mo." Hindi makagalaw si Dylan. Ang hangin sa kanyang baga ay tila ninakaw. Ang recording, ang mga salita, ang misyon, ang sinabi ni Ara sa coffee shop na sa simula ay trabaho lang. Totoo pala. At hindi lang simpleng trabaho. Ito ay isang planadong paninira. Isang plano na kaparehong-kapareho ng ginawa ni Isabel noon. Nanginginig na kinuha ni Dylan ang cellphone at nagmamadaling umalis. Iniwan si Isabel na tumatawa sa kanyang likuran. Hindi siya nag-isip. Nagmaneho siya ng mabilis patungo sa mansyon ng mga Santiago. Ang sakit, ang galit, ang pakiramdam ng pagtataksil, mas matindi ito kaysa sa una. Dahil ngayon, hindi lang tiwala ang sinira. Pag-asa ang winasak. Hinarang siya ng mga gwardya, pero bumaba siya ng kotse at sumigaw. "Ara!" Lumabas si Ara mula sa pinto. Ang muka ay puno ng pag-aalala. "Dylan, anong nangyayari?" Hindi siya nagsalita. Naglakad siya palapit dito. Ang bawat hakbang ay mabigat. Nakita niya ang pagkalito sa mga mata nito. Itinaas niya ang cellphone sa pagitan nila.
Pinindot niya ang play, ang boses ng ama ni Ara, at pagkatapos, ang boses niya. Opo, Dad. Makakaasa po kayo. Namatay ang recording. Tumingin si Dylan sa mga mata ni Ara, mga matang puno na ngayon ng pagkatakot at realisasyon. Ang kanyang sariling mga mata ay basag na. Parang salaming pinukpok ng paulit-ulit sa isang boses na halos pabulong, isang boses na basag at puno ng sakit na hindi na niya kayang itago. Nagtanong siya, "Totoo ba to, Ara?" Ang tunog ng recording ay parang isang bombang sumabog sa pagitan nila. Winawasak ang anumang natitirang tiwala na kanilang binuo. Napatingin si Ara sa cellphone. Pagkatapos ay sa mga mata ni Dylan, nakita niya ang pagguho ng lahat. Ang pag-asa, ang pagpapatawad, ang pag-ibig. Dylan, totoo ba to, Ara? Ulit ni Dylan. Ang boses ay desperado. Naghahanap ng kahit anong butas sa katotohanang sumasampal sa kanya. Tumango si Ara at kasabay ng pagtango niya ay ang pagbagsak ng kanyang mga luha. Oo, bulong niya. Ang pag-amin ay parang lason sa sarili niyang dila. Totoo yan. Nakita niya ang huling kislap ng pag-asa na namatay sa mga mata ni Dylan. Napalitan ito ng isang blangkong pader ng yelo. Pero pakinggan mo ako. Pagmamakaawa ni Ara, hinawakan niya ang braso ni Dylan. Utos ni Dad yan. Wala akong laban sa kanya noon. Isa lang yung plano, pero hindi ko sinunod. Maniwala ka sa akin. Ang pagmamahal ko sa'yo. Marahas na binawi ni Dylan ang kanyang braso. Huwag, sabi nito. Ang boses ay malamig at walang buhay. Huwag mo nang gamitin ang salitang yan. Tumalikod ito. Dylan, saan ka pupunta? Mag-usap tayo. Hindi ito lumingon. Nagpatuloy lang ito sa paglakad palayo. Bawat hakbang ay parang isang pako na ibinabaon sa puso ni Ara. Naiwan siyang nakaluhod sa sahig na semento, humahagulgol, habang ang tunog ng humaharurot na kotse ni Dylan ay dahan-dahang naglalaho sa di kalayuan. Alam niyang tapos na. Ang mga salita ay wala ng halaga ngayon. Minsan na siyang nagsinungaling at ngayon, kahit ang pinakatotoong mga salita ay tunog kasinungalingan na sa pandinig ni Dylan. Ngunit habang pinupunasan niya ang kanyang mga luha, isang bagong damdamin ang pumalit sa kawalan ng pag-asa, galit. Hindi kay Dylan, kundi sa sarili niya at sa sitwasyon. Hindi siya papayag na ito na ang maging wakas kung ang mga salita ay hindi na sapat. Kung gayon ay kailangan niyang ipakita, kailangan niyang patunayan. Isang desisyon ang nabuo sa kanyang isipan. Isang desisyon na babago sa lahat. Kinabukasan, naroon si Dylan sa Grand Ballroom ng isang hotel kung saan gaganapin ang press conference para sa merger ng De Villa Holdings at Santiago Corp. Naroon siya hindi para pumayag, kundi para formal na tumanggi sa harap ng lahat. Isa itong huling sampal sa mga Santiago. Ang puso niya ay durog, pero ang pride niya ay buo pa rin. Nasa entablado na ang ama ni Ara at si Peter. Nakangiti at handa ng i-anunsyo ang kanilang tagumpay. Nakaupo lang si Dylan sa isang sulok sa likuran, isang anino na naghihintay ng tamang oras para wasakin ang kanilang selebrasyon. Magandang umaga po sa inyong lahat, simula ng ama ni Ara. Ikinagagalak naming i-anunsyo ang pagsasanib puwersa ng dalawang pinakamalaking kumpanya sa bansa. Ngunit bago pa man niya matapos ang kanyang sasabihin, isang pamilyar na boses ang pumuno sa buong hall. Sandali! Lahat ay napalingon. Naglalakad papasok si Ara, suot ang isang simpleng puting bestida. Walang takot sa kanyang mga mata, tanging determinasyon. Nagulat ang kanyang ama. Arabella, anong ginagawa mo rito? Hindi ito pinansin ni Ara. Umakyat siya sa entablado, kinuha ang mikropono at hinarap ang daan-daang kamera at reporter. At hinarap niya si Dylan na ngayon ay nakatayo na, ang puso ay kumakabog ng malakas. Mayroon lang po akong gustong linawin. Simula ni Ara, ang boses ay matatag. Ang merger na ito
ay hindi matutuloy dahil ito ay hindi binuo sa tiwala, kundi sa panlilinlang. Isang bulungan ang kumalat sa mga manunood. Totoo po, pagpapatuloy niya na ang ama ko ay nagkaroon ng plano. Isang plano kung saan ako ang ginamit niyang espiya para pabagsakin ang De Villa Holdings. Gulat at galit ang mababasa sa mukha ng kanyang ama. Arabella, tumigil ka. Hindi siya tumigil. Ngunit ang plano ay nanatiling plano lamang. Sabi ni Ara, ang mga mata ay nakatitig lamang kay Dylan. Dahil ang hindi nila inaasahan ay mangyayari. Nahulog ang loob ko sa taong dapat kong sirain. Tumulo ang isang butil ng luha sa kanyang pisngi. Kaya ngayong umaga, sa harap ninyong lahat, formal kong tinatalikuran ng aking karapatan bilang tagapagmana ng Santiago Corporation. Ibinibigay ko na ang lahat ng yaman at kapangyarihan na dapat ay sa akin. Huminga siya ng malalim. Dahil sa huli, natutunan ko na may mga bagay na hindi nabibili ng pera. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Dylan. Ang kanyang puso ay nasa bawat salitang binitawan niya. Pinipili ko siya. Sa sandaling iyon, ang lahat ng pader na binuo ni Dylan sa paligid ng kanyang puso ay gumuho. Ang boses ni Isabel, ang laso ng nakaraan, lahat ay naglaho. Ang tanging nakikita niya ay ang babaeng nasa entablado, isang babaeng handang isuko ang lahat para sa kanya. Isang sakripisyong hindi kayang gawin ng isang manloloko. Hindi na siya nag-isip, naglakad siya. Nilagpasan niya ang mga naguguluhang reporter, ang mga taong nagbubulungan. Hindi niya pinansin ang galit na tingin ng ama ni Ara. Nagpatuloy siya sa paglakad hanggang sa makaakyat siya sa entablado. Sa harap ng daan-daang tao, sa harap ng kumikislap na mga kamera, hinawakan niya ang kamay ni Ara, mahigpit. Ako rin. Bulong niya. Sapat na para marinig nito. Pinipili kita. Ang kanilang kasal ay simple lamang. Ginanap sa isang maliit na hardin, dinaluhan lamang ng iilang tunay na kaibigan. Wala ng yaman, wala ng mga pangalan ng pamilya. Tanging 2 taong natutong magpatawad at magtiwala. Nangangako akong paniniwalaan ka kahit na ang buong mundo ay sabihing dapat akong magduda, sabi ni Dylan sa kanyang panata. At nangangako akong magiging tapat sa iyo, sa isip, sa salita at sa gawa, habang ako'y nabubuhay. Sagot ni Ara, ang mga luha ay luha na ng kaligayahan. Makalipas ang ilang taon sa isang maaraw na hapon, nakaupo sila sa isang bench sa kanilang bakuran. Pinapanood ang kanilang kambal na anak na naghahabulan sa damuhan. Sumandal si Ara sa balikat ni Dylan. Iniisip mo pa ba? Ang alin? Tanong ni Dylan habang hinahaplos ang buhok nito. Pinagsisihan mo ba na minahal mo ang dati mong katulong? Isang ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Dylan. Tumingin siya sa asawa. Ang mga mata ay puno ng pag-ibig na mas matatag pa kaysa dati. Hindi, sagot niya. Pinagsisihan ko lang na sinungitan ko siya noon. Sabay silang tumawa. Ang kanilang halakhak ay sumabay sa ihip ng hangin. Isang matamis na musika na hudyat ng isang pagtatapos na karapat-dapat.